Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, by the way kung hindi dahil sa ginawa ni former House Speaker Martin Romualdez na Quadcom na yan, hindi maipapadala si former President Rodrigo Roa Duterte doon sa The Hague, the Netherlands. Hindi ko naman sinasabi na ibigay natin lahat ng credits dito kay Martin Romualdez. Pero yung House Quad Committee, mga minamahal, yung Quadcom, yung naging blueprint, naging hagdanan, naging stepping stone mismo. 'Di ba? Talagang doon nakakalap ng hindi naman sangkatutak na ebidensya, pero yun po yung naging hagdanan, mga minamahal, para makakuha ng blueprint ito nga pong International Criminal Court. So sa mga hindi po nakakaalam, mga minamahal, noong June 2025, tinapos na po ng Quad Committee ang isang comprehensive joint investigation, and syempre nagkaroon sila ng tawag dito, na nakapag-adapt, 'di ba, ng final report na mabigat against nga po dito kay former President Duterte. Yung mga conclusion na yan, 'di ba? So hindi lang kasi ito simpleng war on drugs ang nangyari sa ilalim ni former President Duterte. Ang nangyari dito is yung mga isolated killings, 'di ba? Yung mga individual na kahit wala namang kasalanan, nire-raid, tapos mga nanlaban daw, 'di ba? Yung ginawa ni former President Duterte na AJK, talagang dinala niya dito sa bansang Pilipinas. Like, dati DDS lang yan sa Davao, dinala sa buong Pilipinas, at mali yung kanilang pag-i-implement. 'Di ba? So, sa ulat ng House Quad Committee before, mga minamahal, pinangalanan itong si Senator Ronald Bato de la Rosa, itong si Bongo, 'di ba? O, si Rui Magarma pa ngayon nag-reveal, mga minamahal, na itong si tawag dito, itong si Christopher Bongo, yan po yung humahawak ng ng bayad, ng reward system, 'di ba? So ang daming nakuhang findings, mga minamahal, dito nga po sa House Quad Committee. Lalo na yung sa reward system. Isa po yan sa pinakamabigat na lumabas dito nga po sa Quadcom, yung mga cash reward para nga po dito sa mga police officers, 'di ba? Lalo pat pag sila ay nakakategi na mga high profile na mga drug related killings. And sa mga aligasyon, mga minamahal, ang sistemang ito ay dinala mula pa sa panahon ni Duterte bilang mayor ng Davao hanggang sa naging presidente siya. So kapag ang reward system, mga minamahal, tawag dito, kapag naipakalat yan, syempre yung mga tao ay may reward, kaya okay lang na pumatay, 'di ba? So operational program, 'di ba? At nagkaroon ng mga incentives yung mga police diyan. Kahit tingnan ninyo, naglalako lang ng balot, sinasabi na ay may yan, may laman yan. Naglalako lang ng ice candy paggabi, ay yan, drug yan, addict yan, 'di ba? So ngayon, medyo mali yun kasi nasanay yung mga tao doon na palit ulo, yung yung 10,000 palit ulo, tapos kapag medyo may katungkulan, ginagawang 20,000 hanggang sa 1,000,000. So nanggaling din pala, mga minamahal, sa Quadcom. Actually, alam naman natin to, no? Nanggaling sa Quadcom yung pera tungkol nga po sa reward system, galing po sa Pogo. Oo. Lumabas sa investigasyon, mga minamahal, na ang ilang mga Pogo hubs ay ginamit umano bilang cover para sa mga di umano illegal drug trade at iba pang mga unlawful activities. So kung mayroong mga illegal infrastructure na pinoprotektahan habang may pinapatay sa lansangan, may malinaw na tanong dito. Selective nga ba ang hustisya? May mga pinapaboran ba at may mga may mga specific lang ba na tina-target? So, yan po yung pattern na nahanap ng International Criminal Court dito nga po sa ginawang hearings ng House Quad Committee. Dito nga po sa Crimes Against Humanity. Kaya nga medyo nagpapasalamat ako hindi ko naman binibigyan ng full credit. Ito nga pong si former House Speaker Martin Romualdez. Pero yung Quadcom, mga minamahal, ang nag-endorso ng paghain ng kaso ng Crimes Against Humanity dito kay Bato de la Rosa at dito nga po kay Senator Bongo. 'Di ba? So, kaya nga sabi ko sana maibalik itong si former House Speaker Martin Romualdez kasi nalalapit na yung impeachment ni Vice President Sara Duterte.
Eh, alam nyo naman, di ba, yung grupo ni former House Speaker Martin, mga minamahal, lalo na yung lakas CMD, naging super majority yan. So, kakailanganin natin itong si Speaker Martin Romualdez. So, paano na lamang kung wala si former Speaker Martin Romualdez? Actually, may impeach pa din naman niya si Sara Duterte. Medyo pahirapan nga lang, di ba? Pero kung nandyan si Martin Romualdez, alam naman natin na malaki yung maitutulong niya dyan eh. Oo, kaso 'di ba, nag-resign itong si Speaker. So, dapat kailangan i-portion natin na makabalik itong si Speaker Martin Romualdez. Kailan ka kaya babalik, sir? Kailangan ka na namin, kailangan ka ng Senado. Oy, by the way, may mga nagsasabi na itong si Speaker Martin Romualdez daw, mga minamahal, ay pinag-resign ni President. Hindi mo pinag-resign ni PBBM si Martin Romualdez. Ang ginawa po ng Presidente, hindi siya nakialam dyan. At itong si Martin Romualdez, hindi rin po nakialam. Gusto niyang magbigay ng magandang daanan dito nga po sa Independent Commission for Infrastructure. Kaya siya nag-resign, 'di ba? At ipinalit itong si Boji din na medyo mahirap talaga, no? Hindi natin magets itong kalakaran ni Boji di, parang pinagtatanggol din ata or mukhang pinagtatakpan itong si Sara Duterte, 'di ba? O nasaan si Boji di ngayon, mga minamahal, hindi din natin makita, hindi din nagsasalita. O yung impeachment ni Sara Duterte, mukhang tinetenga niya din. Na supposedly dapat on trial na. Actually ngayong araw dapat ipapasa na yan dyan sa para magkaroon na ng trial. Ewan ko nga ba dito anong ginagawa ni Boji, di ba't parang hindi uma-action ang house dito, 'di ba? Eh nasa house yung bola, 'di ba? Kaya kailangan natin itong si former Speaker Martin Romualdez at binibigyan ko siya ng pasasalamat doon sa naganap na Quadcom hearing dahil kung hindi na dahil sa kanya, kahit sobrang lawak pa ng ebidensya na nakalap nila former Senator Antonio Trillanes, kung hindi po ito in-execute, mga minamahal, ni former Speaker Martin Romualdez nung siya ay Speaker of the House ng Bansang Pilipinas, wala sanang, 'di ba? Wala sanang Digong na nasa ICC, dahil the Netherlands ngayon. Eh di si Digong nangungupal pa sana ngayon. Gets ninyo, mga minamahal. Kaya dapat bigyan din natin kahit paano ng kahit konting thank you, 'di ba? Or credit itong si Martin Romualdez dahil sa kanya, 'di ba? Eh itong si Digong nandoon sa Dahig the Netherlands at itong si Bato de la Rosa ay tingnan ninyo, 'di ba? Mga minamahal, pinapakasuhan na din. Merong love letter galing sa International Criminal Court. Alright, mga minamahal, yun po. Pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal. And always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi po kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.